Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa plenaryo ng Kamara. Ang budget naman ng Office of the President pasado na sa Senate Finance Committee. Saksi, si Mav Gonzalez. Walang mga tanong at wala pang 10 minuto, lusot na sa Senate Finance Committee ang hinihinging 10.5 billion peso budget ng Office of the President para sa 2025. Bahagyayang mas mababa kumpara sa budget ng opisina ng 2024. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, Your Honors, that the same will not affect the delivery of services of the President to our people. Tuloy pa rin daw ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa para tanggapin ang imbitasyon ng foreign leaders at magsagawa ng diplomatic initiatives. Sumalang din sa budget hearing ang Office of the Ombudsman. 5.8 billion pesos ang inilaan na pondo rito sa ilalim ng NEP kasama ang 51.468 million para sa confidential funds. Of course, Your Honor, we need the 51 million. But as I said, there are other investigating agencies who need this money more than us. If you can give us the same amount that you gave us last year for 2024, the 1 million, that will be very sufficient for us, Your Honor. So, you were able to utilize the 1 million last year? Yes, Your Honor. Pero humingi ang Ombudsman ng dagdag na 975 million pesos para sa pag-hire ng mahigit 60 abogado pandagdag sa kanilang manpower. The Office of the Ombudsman would like to address now the issue of inordinate delay in the investigation of cases. Lusot na sa komite ang budget ng Office of the Ombudsman pero pag-uusapan pa sa plenaryo kung maibibigay ang hinihingi nitong dagdag na 900 million pesos. Sa plenaryo ng Kamara, inusisa ng Makabayan Bloc ang panukalang budget para sa Intelligence Fund ng National Security Council o NSC at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Sa kasalukuyang budget kasi, 10 milyong pisong mas malaki ang inilaan ng NSC para sa intel gathering ng NTF-ELCAC kaysa sa intel work para sa West Philippine Sea. 60 million, di ba? Tapos 50 million lang yun sa WPS. Yes po, because that is a recent development that arose only not unlike the other class expense that was long time concern of the agency. Hindi rin suportado ng Makabayan Bloc ang 640 million pesos na Intel Fund ng NICA. Nakapaloob daw kasi rito ang 14.8 million pesos na pondo para sa NTF-ELCAC na nagagamit umano sa red tagging. May mga ebidensya umano ang Kabataan Party List pero pinaninindigan ng NICA at NTF-ELCAC na hindi sila nanre-red tag. Na napakalinaw na nagsisinungaling po sila sa atin, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished sponsor, we have said a while ago that we have not been practicing the unquote red tagging, close quote. Sa huli ay nakalusot din sa plenaryo ang mga panukalang budget ng NSC at NICA para sa 2025. Nang sumalang naman ang 895 million proposed budget ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, hiningi ng Makabayan Bloc ang commitment ng ahensya sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NDF. So sinasabi niyo po ba bago matapos ang administrasyon na ito ay magkakaroon na ng peace talks with the NDFP? That is the goal, Mr. Speaker. Ngayon din dapat isasalang ang budget ng Office of the Vice President pero no-show pa rin si Vice President Sara Duterte. Sa isang sulat kay Lanao del Sur Representative Zia Adyong noong September 11, sinabi ng bise na ipinauubayan na niya ang deliberasyon ng proposed 2025 budget ng kanyang opisina sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nagpadala ng representative ang staff ng bise pero wala raw itong ipinakitang written authorization at written explanation. Kung hindi na aamyendahan, nakatakdang ipagtibay ang rekomendasyon ng Committee on Appropriations na tapyasan ng mahigit kalahati ang hinihinging budget ng OVP. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagpaliwanag naman ang Office of the Vice President kung nasaan si Vice President Sara Duterte ngayong tinatalakay sa plenaryo ng Kamara ang kanilang budget. Ay sa OVP, nagpunta ang Vice Presidente sa Vinsons at Dait sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay para makausap ang mga tao tungkol sa lagay ng bansa.
Makukumpirma raw ang aktibidad ng Vice Presidente sa pamamagitan ng social media posts ng mga taga roon. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.